Sumainyo ang Panginoon. So bahagi ho, no? Tayo ngayon ay narito sa sitio Maligaya. No? Kanina ay pinapimanaman ko sa tayo pupunta. Saan ba tayo sitio Maligaya? Baka ibang sitio Maligaya ang alam ninyo. No? So, kaya bahagi yun. No? Pagkakataon din naman, no? Yung mga sakit-sakit, diretso pa eh. No? Hindi alam ng mga sakit-sakit. Noong nakaraang mahal na araw, nakapag-isa din po tayo dito sa sitio Maligaya, dito sa mga huli natin isa dito. Noong mahal na araw, kaya bahagi yun. Mas maganda na ngayon. Diba? Pagkakataon kung saan ay ipahayag din natin yung ating ibisyon sa mahal na Birhen Maria ngayong unang Sabado ng buwan. Yung Mesa Senora de la O, ang naway mapalaganap natin ang debosyon sa pamagitan ng ating pagpupunta sa iba't ibang bahagi ng ating parokya, lalo-lalo na kapag-aari na tinatagpo natin maaari sa panahon din ng kanilang kapistahan. Pero yun po ay isa sa mga bahagi ng pagkakataon ngayon kung bakit tayo ay nagtitipon. No? Kasi magtipon na lamang tayo sa malaking simbahan sa karangalan ng mahal na Birhen Maria. Pero sabi nga po natin, no? Ay para sa mga sitio Maligaya at para din no, sa pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na Birhen de la O. Maganda rin o yung unang pagbasa. No? Kasi ito yung nakikita natin ang pagbasa ni Abraham kay Jacob. Bagaman ang pangalan ni Jacob ay hindi, ang pangalan ni Abraham, ang pangalan ni Isaac ay hindi si Jacob. Bahagi yun. Ang pangalan niya ay si Isaac. Pero ang kanyang pinasakasan ay si Jacob. Siguro po silang pagkakataon ng ating pagninilay, may natin yan. Lalo-lalo na kapag sa panahon ng ating pagdirigo ng misa sa ordinaryong araw, ay ito rin paano ay unti-unti natin na pag-aaralan. Yung Ebanghelyo natin ngayon ay nagpapahayag ng pagkilos tungkol sa hindi lamang tungkol sa pag-aayuno, fasting. Sabi mo natin ngayong panahon na ito, kapag sinabi mong fasting, masakit na kagalan, nagpapasex, kaya nagpapasting. So, bahagi nyo yun. Pero ito ay religious meaning ng pag-aayuno. Bahagi yun na kung saan ay pinamamanig ng mga alagad ni Juan Bautista na sila ay nag-aayuno malimit. Malimit na mag-ayuno. Ibig sabihin, ito ay sa loob ng isang linggo, 2 or 3 times a day, 2 or 3 times a week, na mag-aayuno. Sabi ko nga, yung pag-aayuno nila ay yung pag-aayuno ng alin. Hindi lang po yung intermittent. No? Yung intermittent ay nagbabawas lang tayo ng pagkain. No? Pero yung kanilang fasting ay talagang whole day. Sa gabi lang sila kakain.
So, yun yung kanilang pagkaayuno. Bakit sila nag-aayuno? Kasi para mapadali ang pagdating ng mananakop. Kaya yung sabi ni Jesus, hindi kami nag-aayuno ngayon. Bakit? Kasi narito na yung dahilan ng pagkaayuno. Narito na ako. Kaya kayo nag-aayuno, may gawa ko. Na gusto ninyo na dumating ako, narito na ako. No? Ba't pa kayo mag-aayuno? So yun ang pahayag na Jesus niya lang, sabi nga natin, hindi nila nakita na yung dahilan ng kanilang pag-aayuno ay nasa gitna na nila. So isang hamon na kung saan ay pinapamaling ng pusong kapal. Ito yung patuloy na hamon ngayon na baka may mga ginagawa tayo na hindi natin naiintindihan. No? Lalong-lalo na sa larangan ng ating pananampalataya. Ay, gawa lamang ng alin, ito yung nakasanayan namin. Pero hindi natin may paniwala. Maliban lamang sa nakasanayan namin. Hindi, ba't mo nakasanayan yan? May dahilan yan kung bakit yun yung naging bahagi ng ating kasanayan. At baka mamaya hindi natin namamalayan, the very purpose ng ating pagkilos ay baka nagkaroon na ng kaganapan. Kaya yung sinasabi ni Jesus, bakit mo bibigyan yung aking mga alagad na hindi mag-ayuno sila sa takdang panahon. Pero kaya kayo nag-ayuno kasi hinihintay nyo ang pagdating ng Mesiyas, ay narito na yung Mesiyas ay hindi ninyo nakikita. Kaya bahagi ng pagkilos. Kaya napakahalaga yung pagpapaliwanag ng ating pananampalataya na unawaan natin para yung pagkilos natin maging mahalaga at maging makahulugan. Hindi lang sapagkat ito yung tawag na natin na yung tradisyon, na hindi natin naiintindihan. Hindi lamang sapagkat ito ay nakasanayan na hindi natin malaman kung bakit. Kaya kinakailangan natin ng higit na pagkilala at pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. Kasi lang magagawa natin yung isang bagay na hindi natin naiintindihan yung reason, tawag na ay reason de etre, yung purpose kung bakit natin ginagawa ito. At bahagi yun, sabi ko nga, ay itong ginagawa nating debosyon tuwing unang Sabado ng buwan, ay ito ay para sa pagkapalaganan ng ating debosyon sa mahal na Birhen ng Dilaog. Partikular sa bahagi ng pagkilala natin sa ina ng Diyos na ang pangalan ay Nuestra Señora Dilaog. So sana po makita natin yung bahagi na yan, kasi sabi ko ba, mahirap na sabihin na may devotion kami sa mahal na Birhen ng Dilaog, pero hindi naman natin nakikita kung ano yung nababanggit ng pagkilos ng ating Diyos. Pero yun, huwag natin kalimutan. Maging dapat na iintindihan natin yung pagkilos natin. Kasi baka hindi natin namamalay. Ginagawa pala natin. Wala nang katuturan. Wala nang halaga. Simply because ang dami na lamang halaga yan. Nakasanayan na lang. At nakakalungkot mag-isipin, pero yan ang kalimitang tinitira sa atin ng ibang salita. Hindi nyo alam na yung pinagawa. Bahagi yun. Kaya tama rin yung sabi ni Pope Leo, na ngayong panahon na ito,
ang tanging pamamaraan na lang natin ng patuloy na pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya ay alin? Yung 10 to 15 minutes ng humiliya ng pari. Every week, yun ang huli niyang pahayag. Kaya nais natin, sabi nga niya, yung hamon natin, sana doon sa 10 to 15 minutes, bahagi na kung saan yung makita natin na kahit pa paano mahimay natin yung ating paghinilay para nang sa ganon, wag tayong magulat sa mga alagad ni Juan Bautista, sa mga Pariseo at mga Iskriba na hindi nila namamalaya na alin, narito na yung kaganapan ng ating ginagawa. Kaya bahagi yun ng pagtulos. Kaya ano yung gagawin natin? Una, kinakailangan natin makita yung presensya ng Diyos. Nasaan ang presensya ng Diyos? Kasi yun yung bahagi ng kagalakan. Sabi mo ngayon ay sa sitio Maligayang tayo. So, hindi dapat kalungkutan ang mamayani. Bakit? Narito na sa Diyos. Dapat makita natin pagkakataon na kung saan ay maunawaan natin. Ito ay may malaking impact. Hindi lamang sa pagka-unawa, ngunit sa pagkilos ng pagkilala natin sa ating Diyos. Kasi yun ang salubong tipan Nawa sa pamagitan ng pag-aayuno, makatulong na maparating ang Diyos. Narito na ang Diyos. So, ano yung dapat naman makita? Yung maligaya, kaligayahan. Dapat yung ginagawa natin palagi alin. Not only out of obligation, although it might be an act of obligation. Pero higit sa lahat ng alin, out of joy. Kasi yun ang presensya na binibigay niya kagalakan, hindi mabigat, hindi mabigat, ngunit pagpapagaan, pagpapasaayos, pagtungon na kung saan ay doon natin ipinamamanik na alin, dito tayo uunlad, dito tayo lalago. Kasi yun ang dulot na yung presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos ay alin, hindi lamang sakit at hirap. Yun ay bahagi ng pagkilos ng Biyernes Santo. Kahit na wala ang Diyos, kahit na wala ang Diyos, nandyan yung sakit at hirap. Pero nasaan ang Diyos? Ay lalong-lalo na kapag kahit na sa gitna ng pagsusumikap natin sa maraming pagsubok natin, we will find joy. Makita natin yung kaligayahan. Bakit? Narito sa Jesus. Narito sa Jesus. Narito yung kagalakan. Kaya nga, ano yung image na pinamamanik? Bridegroom. No? Yung itakasal. Bahagi yun. No? At alam yung ibig sabihin ng kapag sinabi natin kasalan. No? Kapag sinabi natin kasalan, selebrasyon, kainan, sayawan, kasi yun ang kasalan. Yun yung bahagyo ng pagkilos kapag sinabi natin kasalan. Kaya dito, kumisan, naunawaan ko rin, no? Kahit na kumisan, sinasabi ko na, pwede kayong magpakasal ng libre. No? Kaya lang, yung tao, ayaw nila kasi bakit? Gusto nila may handaan Kasalan yun Kasi yun ang alin, yun ang image na pinamamanik ng kasalan. Celebration. Bahagi yun ang kung saan ay makita ang natin. Kaya yun ang dapat na makita sa ating pagkilos sa Diyos na ito. Lalong-lalo lang alin, pagdiriwang ng buhay.
isang pagdiriwang ng buhay. At sana, sabi nga natin, mapuno tayo ng kaligayahan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi mayroon pa tayong lumang kaisipan na kapag ikaw ay maligaya, ang kalimitan ay alin? Bunga ng kasalanan. Hindi. Kaligayahan, bunga ng kabanalan. Kasi yun ang kumisa ng inisip eh. Ibang sityong maligaya yun. No? Kasi meron tayong lugar dito na famous tayo. No? Kaya baka akala nung iba yun yung sityong maligaya. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Pero hindi mo gano'n. Yung kaligayahan ay pinapahayo ng buong naman. No? Yung sityong maligaya na ipinamamaling na Jesus na joy because of the presence of God. Kaligayahan, bakit? Kasama natin ang Diyos. Kaligayahan sa kabanalan. Para bagang napakahirap natin na isipin na maligaya. Pero yun ang inibigay ng kabanalan. Kaligayahan. Kaayusan. Kaligtasan. Kagalingan. Kalusukan. At yun yung hindi natin pakilabangan na sana po, makita natin kayo yung sinasabi niya, bagong alak, bagong isang palang. Makita ko natin. At ito ay isang pagpapalibago ng yung tawagin natin ng mentalidad, ng isang mentalidad na pwede kang lumigaya nang ikaw ay maging banal. At kung tutusin, mas malalim-lalim. Kung ikaw ay banal, dapat mas maligaya ka, no? Pinaliligaya ka. Bakit? Nandun ang Diyos. Nandun sa Jesus. Kung sabihin mo ikay banal, pagkatapos malulungkot ka, hindi totoo yan. Ano? Hindi kabanalan yan. Bahagi yun ng pagkilos. Wala dyan yung pagliligtas ng Diyos. Kung wala diyang kabanalan. Kaya yun yung image. Ang image ng bagong kasal. Bridegroom. Bahagi yun na kung saan yung makita mo natin. At ito yung idulog natin sa harapan ng Diyos. Nawa, higit natin maunawaan ang ating mga pagkilos, lalo-lalo na yung devotion natin sa mahal na Virgin Maria. At sa ating pagpag-ugnayan sa Diyos, at higit natin pakilabangan ang kaligayahan na dulot ng kanyang pagliligtas at pagka-narin sa piling natin.